Formal na pong naiproklama ng Provincial Board of Canvassers si Vilma Santos Recto bilang nanalong gobernador ng Batangas matapos makakuha ng 655,034 na boto sa katatapos na halalan noong Mayo 12. Subalit hindi nakadalo si Santos sa naturang seremonya. Sa halip ang kanyang mga abogado ang tumanggap ng certificate bilang kinatawan niya. Kasabay nito idineklara rin si incumbent Governor Hermelando Mandanas bilang bagong Vice Governor matapos makakuha naman ng 821,380 na boto. Nanalo naman sa pagkakongresista si 1st District Leandro Leviste, 2nd District Jinky Luistro, 3rd District Attorney King Colantes, 4th District Caloy Bolilla, 5th District Beverly Di Macua at 6th District naman si Ryan Christian Recto. Samantala, ang mga nanalong provincial board members sa bawat distrito ay sina 1st District Doc Ana Santos, Army Valsas, para naman sa 2nd District Dr. Reyna Abu Reyes, Jean Lee Rivera, para naman sa 3rd District ay si Fred Corona, Rudy Balba, 4th District naman si Marcus Mendoza, Melvin Vidal, para naman sa 5th District si Doc June Berberabe, Hamilton Blanco, at para naman sa 6th District ay si Bibong Mendoza at Junjun Gozos. Samantala ay naman kay Finance Secretary Ralph Recto, nagpapahinga muna si Governor Vilma Santos kasama ang apo nito na si Pinat. Kasama naman ni Vice Governor-elect Mandanas ang ganyang may bahay na si Attorney Angelica Chua Mandanas at mga kaanak nito. Pinamunuan naman ng PBOC ni Attorney Jonalyn Sabellano ng COMELEC kasama si Provincial Prosecutor Lourdes Ramirez Zapanta at DepEd Batangas Schools Division Superintendent Dr. Marites Ibanez. Nakapagtala po ang Philippine National Police or PNP ng 28 na kaso ng vote buying sa buong bansa. Hanggang Mayo 12, araw po yan mismo ng halalan. Ayon sa ulat, 68 katao ang nasangkot. 19 ang naaresto habang 22 ang pinaghahanap pa. Sa kabuuan, 5 kaso ang hindi pa naisusumite, 1 ang nakapagpiyansa, 8 naman for filing, 8 ang na-dismiss at 6 naman ang iniimbestigahan. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labanan ang vote buying at panatilihin ang integridad ng halalan. Tiniyak naman ng PNP na tuloy ang investigasyon kahit tapos na ang botohan. Nagpasalamat naman si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng Pilipinong lumahok sa halalan noong Mayo 12. Tinawag pa ng Pangulo ang halalan bilang patunay na matatag na demokrasya ng bansa. Hinimok niya ang mga bagong halal na leader na tugunan ng mga issue gaya na lamang ng inflation, trabaho at korupsyon. Pinasalamatan din niya ang mga sumuporta sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas at kinilala ang katapangan ng mga kandidatong hindi pinalad. Kita man ng Pangulo, public service goes beyond elections at binigyan din pa ang pangangailangan ng pagkakaisa sa pamumuno. Bukas umano siyang makipagtulungan sa lahat ng halal na opisyal, anuman ang partido. Inihayag naman ni Congressman Leandro Legarda Libiste ang kanyang plano sa naisulong ang pagiging cityhood ng mga bayan ng Nasugbu, Balayan at Lemery sa pagbubukas ng bagong kongreso. Ayon sa mababatas, layunin ng hakbang na ito na itaas ang antas ng mga nasabing bayan upang higit pang mapabilis ang kanilang kaunlaran at mapalawak ang access ng mga mamamayan sa serbisyong pampubliko. Ginawa ni Congressman Leviste ang payag matapos siyang formal na iproklama bilang kinatawan ng unang distrito ng Batangas. Ayon sa kanya, ang cityhood ay hindi lamang simbolo ng progreso, kundi isang konkretong hakbang upang mas makakuha ng pondo at suporta mula sa pambansang pamahalaan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ni Congressman Leviste na isulong ang pangmatagalang pag-unlad at modernisasyon sa buong unang distrito ng Batangas. Inanunsyo po ng Pag-asa ngayong Miyerkules na makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang ilang bahagi ng bansa. Dulot pa rin po yan ang umiiral na easterlies o yung hangin na nagmumula po yan sa silangan.
Partikular na makakaranas po ng masungit na panahon ang lalawigan po ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental at maging parte po ng Davao Occidental. Alam po sa Weather Bureau, ang mga pag-ulang ito ay may katamtamang hanggang malakas na buhos na maaaring magdulot po ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala, dito naman po sa parte ng Metro Manila at ang natitirang bahagi po ng bansa ay makakaranas pa rin po na mga pulo-pulo mga pag-ulan o thunderstorm, lalo na po yan sa hapon o gabi. Patuloy din po ang pag-iral ng banayad hanggang katamtamang lakas ng hangin at mahinang pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Samantala, sa kasalukuyan, wala naman po na itatalang low pressure area o bagyo na namumuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit bukod dito, sa banta po ng ulan, binalaan din po ng Pag-asa ang publiko ukol naman sa matinding init na nararamdaman po sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar sa Cavite City, sa San Jose Occidental, Mindoro, sa Pili, Camarines Sur at Rojas City sa Capiz. Ang heat index naman po ay ang temperaturang nararamdaman po yan ng katawan kapag isinama po ang actual na init ng panahon at ang antas po ng halumigmig. Kapag umabot po ito sa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, ay tinuturing itong nasa danger level na maaaring magdulot po ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kayo ba ay mahilig kumain ng isda? Aba, napakainam niyan dahil ang isda ay isa sa mga pinakamanutrisyon at pinakamasustansyang pagkain na maaari nating isama sa ating araw-araw na diet. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga benepisyo ng pagkain ng isda sa ating kalusugan base yan sa World Health Organization o WHO at Harvard T.E. Chan School of Public Health. Ang mga isda tulad ng sardinas, bangus, tuna at salmon ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay mahalaga sa pagsuporta sa kalusugan ng puso, pagpapababa ng blood pressure at pag-iwas sa stroke at heart attack. Ang pagkain ng isda ay mainam din para sa utak. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang regular na pagkain ng isda ay nakakatulong sa pagpapabuti ng memorya, pag-iwas sa dementia at Alzheimer's, at mas malusog na cognitive function. Kung ikukumpara sa karne, ang isda ay mas mababa sa saturated fat, kaya ito ay mainam sa mga taong may mataas na kolesterol o gustong magbawas ng timbang. Ayon sa World Health Organization, ang pagkain ng isda ng 2 beses kada linggo ay nakakatulong sa pag-iwas sa chronic diseases gaya ng diabetes at obesity. May mga pag-aaral din mula sa National Institute of Health o NIH na nagsasabing ang omega-3 sa isda ay may kaugnayan sa mas mababang risk ng depresyon at mood disorders. Kaya't bukod sa katawan, nakakatulong din ito sa ating mental health. Ngunit paalala lang po mga kabalisong, iwasan ang labis na pagkain ng isdang may mataas na mercury tulad ng malaking tuna at king mackerel, lalo na sa mga buntis. Piliin ang mga fresh at ligtas na uri ng isda para sa inyong kalusugan. Kaya naman mga ka-healthy, huwag nang palampasin ang benepisyo ng isda. Kumain ng tama at alagaan ang inyong katawan gamit ang biyaya mula sa dagat.